₱500. Tinitigan ko ang isang nakatiklop na papel na pera na may mukha ni Ninoy Aquino, nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa namin sa kusina na may kupas na mantel na plastik. Tinitigan ko ito hanggang sa manlabo ang aking paningin dahil sa mga luhang kanina pa nag-iipon sa aking mga mata, mga luhang matagal ko nang pinipigilan. ₱500. Iyan lamang ang iniwan ng dalawa kong hipag para ipaghanda ko raw ng isang engrandeng piyesta ang pag-uwi ng kanilang tiyahin, si Lola Donya mula sa Amerika. Isang buong pamilya ang darating bukas. Hinihingi nila na magkaroon ng sariwang sugpo, malutong na lechon belly, kare-kare na may totoong buntot ng baka, at mamahaling alak. Lahat ng iyon, inaasahan nilang mapapagkasya ko sa kakarampot na ₱500 na inihagis nila sa akin na parang ako ay isang pulubing na mamalimos sa kalsada. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng lababo. Ang malamig na semento nito ay tila tumagos sa aking balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. 15 taon. 15 taon na akong nakakulong sa pamamahay na ito. 15 taon ng pagiging isang martir na asawa, isang sunod-sunuran at walang boses na manugang at isang aliping walang sweldo sa sariling pamilya. Sariwa pa sa aking isipan ang nangyari kaninang hapon. Kasalukuyan akong nagkuskos ng mga namansyahang uniforme ni Paulo sa banyo nang biglang bumukas ang pintuan ng aming bahay nang walang anumang katok. Pumasok sina Ate Susan at Ate Mirna, ang mga nakatatandang kapatid ng asawa ko. Amoy na amoy ko agad ang matapang nilang pabango na tila nanunuot sa aking ilong, nakikipaglaban sa amoy ng murang sabong panlaba na nakakapit sa aking mga kamay. Nakasuot sila ng mga magagarang damit, may mga gintong alahas na kumikinang sa kanilang mga leeg at braso. Tiningnan nila ang kabuuan ng aming maliit na sala ng may pandidiri, tila ba nakatapak sila ng dumi sa kalsada. Bumangad agad ang matinis na boses ni Ate Susan. Ang dungis naman ng bahay mo, Maria. Wala ka bang ginagawa maghapon kundi ang humilata? Dadating si Lola Donya bukas. Paano kung makita niya itong alikabok sa ibabaw ng telebisyon? Baka isipin niya na pinabayaan na namin ang kapatid namin sa isang batugang asawa. Pinunasan ko ang aking mga basang kamay sa aking kupas na duster at dali-daling lumabas mula sa banyo. Nakayuko ako, hindi makatingin ng diretso sa kanilang mga mata. Opo ate, lilinisin ko po agad tapos ko pong maglaba. Pasensya na po, nahirapan lang po akong kuskusin yung mga mantsa sa damit ni Paulo. Huwag mo kaming bigyan ng mga palusot. Sabat naman ni Ate Mirna habang binubuksan ang aming refrigerator na halos umuungol na sa luma. Binuksan niya ito at umingos. Bakit walang laman itong ref nyo? Tubig lang at kakarampot na tirang ulam? Paano ang handaan bukas? Inaasahan ni Lola Donya ang isang malaking salo-salo. Balak niyang ipamahagi ang titulo ng mga lupa sa probinsya at gusto naming masiguro na masaya siya. Kapag hindi siya natuwa sa pagkain, kasalanan mo kapag nawalan ng mana si Paulo. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ate, wala na po kasing naiwang budget. Hindi pa po nagbibigay ng sweldo si Paulo at naubos na rin po yung kaunting naipon ko sa pagbebenta ng mga kakanin online. Kung maaari po sana, baka pwedeng makahingi ng pandagdag sa mamalengke. Nagkatinginan ng magkapatid at sabay na umirap. Binuksan ni Ate Susan ang kanyang mamahaling bag at dumukot ng isang nakatiklop na pera. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Heto ₱500. Diskartehan mo iyan. Ganyan dapat ang asawa. Marunong dumiskarte. Hindi yung puro hingi sa mga hipag. Ang dami mong arte, Maria. Noong panahon nga ni nanay, 300 lang ang budget namin pero nakakapagpakain kami ng isang buong barangay. Huwag kang maging pabigat sa kapatid namin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanila na hindi na panahon ng nanay nila ngayon at ang halaga ng mga bilihin ay abot langit na. Gusto kong sabihin na ang mga alahas na suot nila ay katumbas ng ilang buwang panggastos namin sa bahay. Ngunit gaya ng nakasanayan, nanatili akong tahimik. Nilunok ko ang lahat ng pait, ang lahat ng pang-aalipusta. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Opo ate, pipilitin ko po.
Iyan lamang ang mga salitang lumabas sa aking bibig bago sila tuluyang umalis na parang mga reynang tapos ng mandiri sa kanilang nasasakupan. Bakit ba ako nagtitiis? Iyan ang tanong na araw-araw na sumasaksak sa aking utak. Tiniis ko ang lahat dahil sa pesteng utang na loob na iyan. 15 taon na ang nakararaan nang nag-aagaw buhay ang aking tatay sa ospital, ang ina ni Paulo ang nagbayad ng balanse namin upang mailabas ang bangkay ng aking ama. Isang tulong na naging tanikala sa aking leeg. Simula ng pakasalan ko si Paulo, ipinamukha na nila sa akin araw-araw na binili nila ang aking buhay. Nautang ko sa kanila ang aking paghinga. Naniwala ako na baka sakaling magbago si Paulo, na baka ipagtanggol niya ako balang araw. Ngunit ang Paulo na pinakasalan ko sa isang maliit na simbahan sa probinsya ay matagal nang namatay, at ang pumalit ay isang lalaking makasarili, batugan at walang pakialam sa aking nararamdaman. Nabalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang malakas na paghilik mula sa aming kwarto. 3:00 na ng madaling araw, kanina lang siya umuwi. Rinig na rinig ko ang pagbagsak ng kanyang katawan sa aming kama. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman ang itsura niya. Alam kong amoy alak na naman siya, amoy sigarilyo, at marahil ay may bakas ng matapang na pabango ng ibang babae na nagtatago sa kwelyo ng kanyang polo. Araw-araw siyang ganito. Nauubos ang kanyang sweldo sa sabong, sa pag-inom kasama ng kanyang mga barkada, habang ako ay nagkukumahog maghanap ng barya, pambili ng bigas at ulam namin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto. Ang sahig na kahoy ay bahagyang tumutunog sa bawat hakbang ko. Nakita ko si Paulo, nakahilata, tulo ang laway sa unan, at ang isang binti ay nakasabit sa gilid ng kama. Ang kanyang pantalon ay nakakalat sa sahig malapit sa pintuan, itinapon lamang niya pagpasok. Kinuha ko ito upang ilagay sana sa lalagyan ng mga maruruming damit nang may napansin akong isang gusot na papel na nakausli sa bulsa sa likuran. Kusang gumalaw ang aking mga kamay. Hinila ko ang papel at binuklat ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa aming bintana. Isa itong resibo. Resibo mula sa isang sikat at mamahaling KTV bar sa Maynila. Tiningnan ko ang petsa at oras. Kagabi lang ito, bandang 12:00 ng hating gabi. Yun ang oras na nag-text siya sa akin na nasa opisina pa raw siya, nagpapakahirap sa overtime para may madagdag sa budget ng pamilya. Ibinaba ko ang aking paningin sa mga nakalistang binili. VIP room, 2 bote ng mamahaling whiskey, pika-pika, at ang pinakamasakit sa lahat, VIP ladies drinks 6 na orders. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib. Tila may isang malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang kabuuang halaga sa ilalim ng resibo. 50,000 piso. 50,000 piso ang ginastos ng asawa ko sa loob lamang ng ilang oras kasama ng mga babae sa KTV. 50,000 piso habang ako ay naghihirap mag-isip kung paano pagkakasiyahin ang 500 piso para sa piyesta bukas. Ngunit hindi iyon ang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Binasa ko kung paano binayaran ng bill. Hindi ito cash. Nakapangalan ang bayad sa isang credit card. Kumurap ako ng ilang beses, umaasang mali ang aking nakikita. Tinitigan ko ang huling 4 na numero ng card na nakaimprenta sa resibo. Ito ang credit card ko. Ang kaisa-isang credit card na ipinagawa niya gamit ang pangalan ko noong nakaraang buwan dahil kailangan daw niya sa negosyo. Ginamit niya ang pangalan ko, ibinaon ako sa napakalaking utang na wala akong kamalay-malay para lamang magpakasaya at mambabae habang ginagawa akong basahan ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong iyon, parang may kung anong bagay ang naputol sa loob ng aking isipan. Huminto sa pagpatak ang aking mga luha. Ang matinding awa sa sarili at kalungkutan ay biglang napalitan ng isang nakakapasong init na gumapang mula sa aking sikmura patungo sa aking utak. Ang 15 taon ng pambubusabos, ang matatalim na salita ni na Ate Susan at Ate Mirna, ang pambababae at pagsusugal ni Paulo, ang kawalang hiyaan ng buong pamilyang ito, lahat ay naghalo-halo sa aking isipan. Ginawa nila akong tanga. Ginawa nila akong sunod-sunuran. Pinatay nila ang aking pangarap, ang aking dignidad, at ngayon, binabaon nila ako sa utang na habang buhay kong babayaran habang sila ay nagpapakasarap.
Bumalik ako sa kusina, bit-bit ang gusot na resibo. Tiningnan ko muli ang 500 piso sa mesa. Natawa ako. Isang mahina, mapait at walang emosyong tawa na umalingaw sa tahimik na kusina. Wala na ang Maria na laging nakayuko. Wala na ang Maria na takot sa sasabihin ng ibang tao. Namatay na siya ngayong gabi, kasabay ng huling patak ng luha ko. Lumapit ako sa lagayan ng mga kutsilyo sa tabi ng lababo. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon na ngayon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Kinuha ko ang malaki at mabigat na gunting na ginagamit ko sa paghihiwa ng manok at isda. Naramdaman ko ang lamig ng bakal nito sa aking palad. Tinitigan ko ang matalim na dulo nito, nag-iisip, nagpaplano. Bukas ang malaking handaan. Bukas inaasahan nila ang isang masayang pamilya. Bukas magbabayad sila. Humakbang ako papalapit sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Paulo, mahigpit ang hawak sa malamig na gunting. Ano kaya ang uunahin ko sa gabing ito upang simulan ang pinakamasakit na ganti na hindi nila inaasahan? Humakbang ako papalapit sa gilid ng kama kung saan nakahilata ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pagmamahal sa harap ng altar. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, ang bawat paghilik na lumalabas sa kanyang nakangangang bibig ay tila isang nakaririnding ingay na sumusugat sa aking mga tainga. Hawak ko ang mabigat na gunting sa aking kanang kamay, mahigpit, nanginginig. Tinitigan ko ang kanyang mukha na bahagyang naliliwanagan ng maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mukhang minsan kong inakalang magbibigay sa akin ng isang buo, payapa at masayang pamilya. Ngayon, wala akong makita sa mukhang iyon kundi isang estranghero na umubos sa aking kabataan at sumid sa aking pagkatao. Hindi ko siya sasaktan ng pisikal. Hindi ko dudungisan ang aking mga kamay at ang aking konsensya para sa isang taong walang kwenta. Mas malalim ang sugat na iiwan ko sa kanya ngayong gabi. Isang sugat na hindi kailanman maghihilom, isang leksyon na dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Iniwas ko ang aking paningin sa kanyang mukha at ibinaling ito sa kanyang pantalon na nakakalat sa sahig. Tahimik akong yumuko, maingat na iniiwasan ang mga lumang tabla ng sahig na tumutunog kapag natatapakan. Dinukot ko ang kanyang makapal na pitaka mula sa bulsa nito. Dahan-dahan akong bumalik sa kusina, bit-bit ang kanyang pitaka at ang lukot na resibo mula sa KTV bar. Ipinatong ko ang gunting sa mesa. Binuksan ko ang pitaka niya. Tumambad sa akin ang kabi-kabilang resibo ng sabong, mga resibo ng alak, at mga credit cards. 3 credit cards, lahat ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina. At lahat ng ito ay nakapangalan sa akin. Kinuha ko ang mga ito, naramdaman ko ang panlalamig ng plastik sa aking mga daliri, tila nagpapaalala sa lahat ng utang na ipinapasa niya sa aking mga balikat nang wala akong kamalay-malay. Muli kong hinawakan ang makapal na gunting. Isinilid ko ang unang card sa pagitan ng matatalim na dulo nito. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ko at pinisil ito. Isang matalim na tunog ng nabaling plastik ang umalingaw sa kusina. Kasabay ng pagkakaputol ng card na iyon ay ang tila pagkakaputol ng unang tanikala na nakapulupot sa aking leeg. Sunod-sunod ko itong ginawa, ikalawa, ikatlo. Bawat paggupit ay katumbas ng pagpapakawala ko sa lahat ng pait, lahat ng luha, lahat ng pagmamakaawa ko sa kanya na magbago. Ginupit-gupit ko ang mga ito hanggang sa maging maliliit na piraso, hanggang sa matiyak kong hindi na kailanman mapapakinabangan pa ang mga ito pambayad sa kanyang mga bisyo at kalaguyo. Ngunit hindi pa ako tapos. Naisip ko ang malaking handaan bukas, ang engranding piyesta na inaasahan ng kanyang mga mapagmataas na kapatid at ng kanilang mayamang tiyahin na si Lola Donya. Tiningnan ko ang aming malaking refrigerator, lumapit ako rito. Umilalim ako sa likuran kung saan nakasaksak ang makapal na kable nito sa dingding. Hawak ang saksakan, walang pag-aalinlangang hinugot ko ito. Biglang namatay ang pamilyar na ugong ng motor ng refrigerator. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kusina. Sa loob ng refrigerator na iyon nakatago ang mga karne, isda at iba pang pagkaing binili ko nitong mga nakaraang araw gamit ang sarili kong ipon para sana sa paghahanda bago nila ako ininsulto ng 500 piso.
Hayaan kong matunaw ang yelo. Hayaan kong bumaha ang malansang tubig sa sahig. Hayaan kong mabulok ang mga karne at mangamoy ang buong bahay pagdating ng umaga. Tingnan natin kung paano nila ipapakain ang bulok na pagkain at ipagmamalaki ang nangangamoy na bahay kay Lola Donya. Bumaling ako sa aming rice cooker. Ang kasangkapang ito ang saksi sa araw-araw kong paggising ng alas 4 ng madaling araw para lamang maipagluto siya ng mainit na almusal bago siya pumasok. Kinuha ko ang inner pot nito at itinago sa loob ng cabinet. Wala na siyang kakaining kanin bukas. Wala na siyang asawang magsisilbi at mag-iintindi sa kanya. Pumasok ako sa maliit na bodega kung saan ko itinatago ang aking mga lumang gamit. Kumuha ako ng isang malaking bag. Isinilid ko lamang ang mga damit na binili ko gamit ang sarili kong pera bago pa man ako ikasal kay Paulo. Iniwan ko ang lahat ng damit na ibinigay nila sa akin, lalo na ang mga pinaglumaan ni na Ate Susan na ipinasa sa akin na parang ako ay isang basurahan ng kanilang kalumaan. Kinuha ko rin ang maliit na lata sa ilalim ng mga lumang kahon kung saan nakatago ang natitira kong naipon mula sa patagong pagtitinda ng kakanin, pati na rin ang lahat ng aking mga personal na dokumento. Bago ako tuluyang lumabas ng bahay, bumalik ako sa mesa sa kusina. Inayos ko ang aking obra maestra. Inilapag ko sa gitna nito ang mga ginupit-gupit na piraso ng credit cards na tila mga konfeti ng isang malungkot na pagdiriwang. Sa tabi nito, inilagay ko ang resibo ng KTV bar na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Ipinatong ko rin ang 500 piso na ibinigay ni na Ate Susan na may kasamang mabigat na bato upang hindi liparin ng hangin. At sa pinakaibabaw ng lahat ng ito, iniwan ko ang isang brown envelope. Sa loob ng sobrang iyon ay ang mga papeles para sa annulment na matagal ko ng patagong inihanda. Matagal ko itong pinigilang pirmahan dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao at ng lipunan. Ngayon, wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Nakapirma na ako. Isinukbit ko ang aking bag sa aking balikat. Ang bigat nito ay parang naging pakpak na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang kabuuan ng bahay na naging impyerno ko sa loob ng 15 taon. Walang luhang pumatak. Walang panghihinayang na naramdaman. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan palabas, ninamnam ang malamig na hangin ng madaling araw na sumalubong sa aking mukha. Ngunit bago ko tuluyang isara ang pinto, may isang napakahalagang detalye akong ginawa sa kandado mula sa labas. Isang maliit na hakbang na siguradong magpapabaliw kay Paulo at sa kanyang mga kapatid kapag sumikat na ang araw at nag-umpisa na ang pagdating ng kanilang mga bisita. Ano kaya ang gagawin nila kapag natuklasan nila ang huling regalong iniwan ko na tuluyang wawasak sa kanilang inaasahang ingranding piyesta? Bago ko tuluyang isara ang pinto at iwan ang bahay na iyon, may isa pa akong ginawa. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng matigas na palito ng posporo na nakakalat malapit sa aming sapatos. Dahan-dahan at maingat ko itong isiniksik sa mismong butas ng susian ng aming pangunahing doorknob mula sa labas. Pinutol ko ang dulo nito upang walang maiwang bakas na madaling mahugot. Sa ganitong paraan, hindi na maipapasok ang susi at masisira ang mekanismo ng kandado kahit papihitin ito mula sa loob. Hindi siya makakalabas ng ganoon kadali. Kakailanganin niyang sirain ang buong pinto para lamang makatapak sa labas. Isang maliit na abala. Isang huling regalo na siguradong magpapabaliw sa kanya sa oras na dumating ang kanyang mga inaasahang bisita. Binitawan ko ang hawakan ng pinto at hinarap ang madilim na eskinita ng aming barangay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumakap sa aking pagod na katawan. Bawat hakbang ko papalayo sa bahay na iyon ay tila pagkawala ng isang mabigat na kadena na 15 taon kong hinila. Sumakay ako sa isang nag-aabang na tricycle sa kanto, patungo sa terminal ng bus na maglalayo sa akin sa impyernong ito. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood ko ang pag-ilaw ng kalangitan. Sumikat ang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ang umagang ito ay hindi na magdadala ng luha para sa akin. Ang umagang ito ay para sa aking kalayaan at para sa kanilang paniningil. Dakong alas 8 ng umaga nang magising si Paulo. Basag ang boses niya, tuyot ang lalamunan at tila binibiyak ang kanyang ulo dahil sa matinding hangover mula sa mamahaling alak na ininom niya sa KTV bar kagabi.
Nakadilat siya habang nakatingin sa kisame ng kwarto, hinihintay ang pamilyar na amoy ng sinangag, itlog at mainit na kape na palagi kong inihahanda para sa kanya, ngunit walang amoy ng kape. Wala ring pamilyar na tunog ng paghihiwa ng sibuyas at bawang sa kusina. Maria, ang tubig ko! Nasaan na ang almusal ko? Paos at pagalit niyang sigaw mula sa kama. Walang sumagot. Tanging ang malalayong tahol ng aso sa kalsada ang maririnig. Naiinis na bumangon si Paulo. Kinamot niya ang kanyang malaking tiyan at nagpadabog na naglakad palabas ng kwarto. Wala nang ang kwentang asawa, napakatamad pa. Alam nang darating sina Lola Donya ngayon, naghihilik pa yata, bulong niya sa sarili habang naghihikab at nagkakamot ng ulo. Ngunit pagtapak niya sa sahig ng kusina, isang malamig at malagkit na likido ang sumalubong sa kanyang mga paa. Muntik na siyang madulas, napakapit siya sa gilid ng pader upang hindi tuluyang humalik sa sahig. Napatingin siya sa ibaba at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking lawa ng madugong tubig ang nakakalat sa buong sahig ng kusina. Mapula, malansa at unti-unting umaalingasaw ang amoy ng hilaw na karne at isdang nakababad sa sarili nilang katas. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin patungo sa aming luma at malaking refrigerator. Walang tunog na nagmumula rito, walang ilaw. Nakabukas ng bahagya ang pinto nito at mula roon ay patuloy na tumutulo ang natunaw na yelo kasama ang dugo ng mga binili kong karne na dapat sana ay lulutuin para sa piyesta. Ano bang katangahan ito, Maria? Nasaan ka ba? Sigaw niya habang nandidiring naglalakad ng patiyad upang hindi tuluyang mabasa ang kanyang paa. Dali-dali siyang lumapit sa refrigerator upang isara ito, ngunit nakita niya ang makapal na kable nito na nakahandusay sa madugong sahig, hugot mula sa saksakan. Paglingon niya sa lababo, hinanap ng kanyang mga mata ang rice cooker. Wala ito! Tanging ang bakanteng espasyo na lamang ang naiwan sa tabi ng lalagyan ng pinggan. Wala ang palayok, walang sinaing. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ng kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Tumingin siya sa hapagkainan na palaging malinis at maayos. Doon, sa gitna ng mesa, nakita niya ang huling mensahe ko. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na inaaninag ang mga nakakalat na bagay. Ang 500 piso na may nakapatong na mabigat na bato upang hindi liparin. Sa tabi nito, ang gusot na resibo ng KTV bar na nagpapatunay ng kanyang 50,000 pisong kalaswaan. At ang mga pira-pirasong plastik, ang aking mga credit cards na ginupit-gupit ko ng pino hanggang sa hindi na makilala. Nawala ang pagkalasing ni Paulo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ang resibo ng KTV. Paano ko nalaman? Paano ko nakuha ito? Ang mga tanong na iyon ay sunod-sunod na pumalo sa kanyang utak. Tiningnan niya ang mga ginupit na credit cards. Ito ang kanyang pinagkukunan ng pera. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang dangal sa harap ng mga walang kwentang barkada at mga babae sa bar. Wala na, sira na. Hindi na niya magagamit kahit kailan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang mapansin niya ang brown envelope. Kinuha niya ito, halos mapunit ang papel sa panginginig ng kanyang mga daliri at sa pawis na namumuo sa kanyang palad. Hinugot niya ang mga nakatiklop na dokumento sa loob. Petition for Declaration of Nullity of Marriage, Annulment. Nakapirma na ako. Klarong-klaro ang aking lagda sa ibaba ng bawat pahina, kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagwawaldas at pang-aabuso. Hindi ito pwede. Nauutal niyang bulong, nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat. Halos mabaliw siya sa pagkataranta. Pumasok siya sa kwarto, binuksan ng marahas ang aming aparador. Nakita niya ang bakanting bahagi kung saan dati nakasabit ang aking mga damit. Wala na ang aking mga bag. Wala na ang aking mga sapatos. Wala na ang lalagyan ng aking mga personal na gamit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Paulo ang totoong takot. Hindi takot na mawalan ng asawang nagmamahal sa kanya, kundi takot sa kung ano ang sasabihin ng kanyang pamilya at kung paano siya mabubuhay nang walang nagsisilbi sa kanya.
Tiningnan niya ang orasan sa dingding. 8:30 ng umaga. Isang oras na lamang at darating na sina Ate Susan, Ate Mirna at ang pinakahihintay nilang si Lola Donya mula sa Amerika. Inaasahan nila ang isang malinis na bahay, isang hapag na puno ng lechon, kare-kare at masasarap na pagkain at isang perpektong pamilyang Pilipino na tatanggap sa yaman ng matanda. Ang sasalubong sa kanila ay isang kusinang nagliliyab sa amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo, walang ni isang butil ng kanin at isang asawang tuluyang iniwan ng kanyang ginagawang alipin. Kailangan kong bumili ng pagkain. Kailangan kong maghanap ng lechong manok o kahit anong mailalapag sa mesa bago sila dumating. Bulong niya sa sarili, boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Taranta siyang naghanap ng pera sa kanyang pitaka at mga bulsa, ngunit naalala niya ubos na ang cash niya kagabi sa pagpapasikat sa KTV at sira na ang lahat ng credit cards. Wala siyang ni isang kusing na pambili kahit ng delata. Kinuha niya ang 500 pisong iniwan ko sa ilalim ng bato. Wala siyang pagpipilian. Tatakbo siya sa pinakamalapit na karinderiya o palengke sa labas ng subdivision para bumili ng kahit na anong lutong ulam na mapagkakasya sa 500. Kahit hindi lechon, kahit hindi kare-kareng may totoong buntot ng baka, basta may maipakain lamang at maipagmalaki kay Lola Donya na may handa sila. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pintuan palabas, hindi na alintana ang madugong tubig na dumidikit sa kanyang tsinelas. Hinawakan niya ang doorknob, pinihit niya ito ng mabilis, matigas. Hindi umiikot, pinihit niya ulit. Mas malakas ngayon, pinipiga ang bilog na bakal gamit ang magkabilang kamay. Umalog ang pinto ngunit hindi ito bumukas. Hinampas niya ang pinto. Ano ba? Bumukas ka, peste! Sigaw niya habang pilit na kinakalampag ang saradong lagusan. Tiningnan niya ang kandado. Sinubukan niyang kalampagin, hilahin at sipain. Ngunit ang piraso ng posporo na isiniksik ko sa butas mula sa labas ay tuluyan ng sumira sa mekanismo ng doorknob. Nakakulong siya. Nakakulong siya sa loob ng sarili niyang bahay, kasama ang umaalingasaw na amoy ng nabubulok na karne, walang kuryente sa refrigerator at ang mabigat na katotohanang wasak na ang kanyang buhay. Habang basang-basa ng pawis at patuloy na sinusuntok ni Paulo ang matigas na kahoy ng pinto, isang pamilyar at malakas na tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mula sa labas ng aming gate, narinig niya ang sunod-sunod at malakas na busina ng isang malaking van. Kasunod nito ay ang matinis na boses ni Ate Susan na umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na kalsada. Paolo! Maria! Nandito na kami! Nandito na si Lola Donya! Buksan niyo ang gate! Pambihira naman! Ang init-init sa labas at nagugutom na kami! Nanigas si Paulo sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig dahil sa kakasuntok sa pinto. Nakatingin lamang siya sa nakasarang lagusan, halos hindi makahinga, habang patuloy na sumisigaw ang kanyang mga mapagmataas na kapatid sa labas. Ano ang gagawin niya ngayon gayong wala siyang matakbuhan, walang mailulutong pagkain, at hindi man lang niya mabuksan ang sarili niyang pinto para salubungin ang pinakamayaman at inaasahang tagapagmana ng kanilang pamilya? Bawat busina ng malaking van sa labas ng aming gate ay tila isang matalim na sibat na tumutusok sa dibdib ni Paulo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pautol-utol, tila kapos na kapos sa hangin ang kanyang mga baga. Ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay humalo sa luha ng matinding kaba at takot na namumuo sa kanyang mga mata. Sa labas, ang boses ni Ate Susan ay lalong tumitinis, punong-puno ng pagmamayabang at inip. Inaasahan na anumang sandali ay pagbubuksan sila ng isang maayos, mabango at nakangiting pamilya. Ngunit sa loob, si Paulo ay tila isang daga na naipit sa isang madilim at mabahong sulok. Walang matakbuhan, walang mapagtaguan. Tumakbo siya pabalik sa kusina, ang kanyang mga paa ay muling lumusong sa malagkit at madugong tubig na patuloy na umaagos mula sa natutunaw na refrigerator. Sa sobrang pagmamadali, nadula siya. Bumagsak ang kanyang malaking katawan sa matigas na sahig, ang kanyang balikat ay tumama sa gilid ng lababo. Namilipit siya sa sakit, ngunit wala siyang panahong inday nito. Gumapang siya patungo sa ilalim ng lababo at kinuha ang isang mabigat na martilyong kinakalawang na matagal nang nakatago roon.
Bumalik siya sa pintuan, habang ang boses ng kanyang mga kapatid ay nagiging banta na sisirain ang gate kung hindi siya lalabas. Itinaas niya ang martilyo at buong lakas na inihampas ito sa sirang doorknob. Isang nakabibinging tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ang umalingaw-ngaw. Umikot ang kanyang sikmura sa bawat paghampas. Ang bawat paglipad ng mga piraso ng kahoy at bakal mula sa pinto ay tila pagkakabasag ng kanyang mga kasinungalingan, ng kanyang pilit na itinatayong imahe bilang isang magaling at responsableng lalaki. Wala na siyang pakialam kung masugatan man ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang mabuksan ang pinto. Sa ika-6 na paghampas, tuluyang bumigay ang kandado. Bumukas ang pinto pabigla, at kasabay nito ay ang pagkawala ng matapang, malansa at umaalingasaw na amoy ng nabubulok na karne na nakulob sa loob ng bahay buong magdamag. Saktong bubuksan na sana ni Ate Susan ang maliit na pinto ng gate nang tumambad sa kanila si Paulo. Nakaluhod siya, basang-basa ng pawis, ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng dugo mula sa sahig ng kusina at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang unang napansin ng kanyang mga bisita ay hindi ang kanyang nakakaawang itsura, kundi ang amoy. Sus Maria Josep, ano ba iyan, Paulo? Napatakip ng panyo si Ate Myrna sa kanyang ilong. Ang kanyang mukha ay lukot na lukot sa pandidiri. Bakit amoy patay na hayop ang bahay niyo? Nasaan si Maria? Ang babaeng iyon, sinabi ko na ngang maglinis siya. Mula sa likuran ng malaking van, dahan-dahang bumaba ang isang matandang babae, si Lola Donya. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida, may kumikinang na perlas sa kanyang leeg at hawak ang isang mamahaling pamaypay. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad. Ngunit nang dumapo ang hangin na nagdadala ng baho mula sa bahay ni Paulo, natigil siya sa paghakbang. Tiningnan niya si Paulo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa matinding pagkadismaya. Ito ba ang isasalubong ninyo sa akin? Isang bahay na amoy basurahan at isang pamangkin na mukhang pulubi? Malamig ngunit nakakikilabot na tanong ni Lola Donya. Bawat salita niya ay tila yelo na dumampi sa balat ni Paulo. Lola, mga ate, pautol-utol na sagot ni Paulo, hindi makatingin ng diretso. Si Maria, iniwan niya ako. Ano? Sabay na tilini na Ate Susan at Ate Myrna. Itinulak nila si Paulo palayo sa pintuan at marahas na pumasok sa loob ng bahay. Sumunod si Lola Donya, maingat na iniiwasan ang dumi sa sahig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pagtapak na magkapatid sa kusina, sabay silang napasigaw nang makita ang madugong baha sa sahig at ang nakabukas na refrigerator. Ngunit ang kanilang mga mata ay mabilis na napadako sa ibabaw ng hapagkainan na sadyang inayos ko bago ako umalis. Pila mga asong nakakita ng buto, mabilis na lumapit ang dalawa sa mesa. Magnanakaw talaga ang babaeng iyan. Sigurado akong tinangay niya ang pambili ng handa natin. Bulalas ni Ate Susan habang pinupulot ang 500 piso na nasa ilalim ng bato. Tiningnan niya ito at itinago agad sa kanyang bulsa, umaasang hindi napansin ng matanda ang kakarampot na halagang ibinigay nila. Ngunit si Lola Donya ay hindi isang taong madaling maloko. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang pamaypay ay itinakip sa kanyang ilong. Ang kanyang paningin ay dumapo sa mga pira-pirasong plastic ng credit cards at pagkatapos ay sa mahabang resibo ng KTV bar. Dahan-dahan niya itong kinuha gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri dahil sa katandaan. Binasa niya ang bawat linya, VIP room, mamahaling alak, mga babae, 50,000 piso. Tiningnan niya ang petsa, kagabi. Ibinaling ni Lola Donya ang kanyang tingin kay Paulo na ngayon ay gumagapang papasok ng kusina, umiiyak at nakaluhod na parang isang batang nahuli sa pagnanakaw. Kagabi lamang ito, Paulo. 50,000 piso ang inaksaya mo sa kalaswaan at alak, samantalang ang bahay mo ay ganito ang kinahinatnan. Kalmado ngunit may diin ang bawat pantig na lumalabas sa bibig ng matanda. Lola, maniwala po kayo sa akin, gawa-gawa lang po iyan ni Maria. Gusto niya po akong sirain sa inyo. Pagmamakaawa ni Paulo, pilit na kumakapit sa palda ng matanda ngunit mabilis itong umiwas. Napatingin si Lola Donya sa huling bagay na nasa ibabaw ng mesa.
ang brown envelope. Kinuha niya ito at nilabas ang makapal na dokumento, annulment petition. Habang binabasa ng matanda ang mga nakasulat ang mga detalye ng pang-aabuso, ang walang katapusang pambababae at pagsusugal ni Paulo, ang kawalang hiyaan at pambubusabos ni na Ate Susan at Ate Mirna sa akin, at ang pagkakabaon ko sa utang dahil sa paggamit niya ng aking pangalan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Namumutla sina Ate Susan at Ate Mirna. Pilit nilang sinisilip ang binabasa ng kanilang tiyahin, ngunit ang malamig na tingin ni Lola Donya ang nagpatigil sa kanila. Nakakahiya kayo, mahinang usal ni Lola Donya, ngunit ang tunog nito sa kanilang mga tainga ay tila isang malakas na kulog. Akala ko ay pinalaki kayong may dangal ng inyong mga magulang. Ginawa ninyong circus ang pamilyang ito. Ikaw, Paulo, isa kang pabigat na walang silbi. At kayong dalawa, Susan, Mirna, pinalamo ninyo ng pait ang asawa ng inyong kapatid dahil sa inyong kayabangan. Wala kayong karapatan sa kahit na anong yaman ko. Ni isang kusing, walang mapupunta sa inyo. Ipamimigay ko na lamang sa kawang gawa ang lahat ng aking ari-arian kaysa mapunta sa mga linta at sinungaling na tulad ninyo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang magkakapatid. Umiiyak na lumuhod sina Ate Susan at Ate Mirna. Lola, wag naman po. Lola, kami ang tunay ninyong kadugo. Patawarin niyo po kami. Ngunit tumalikod lamang si Lola Donya, hawak ang mga papeles ng annulment. Aalis ako. Wag na wag ninyo akong susundan at wag na ninyong babanggitin ang pangalan ko kahit kailan. Tuluyan nang naglakad palabas ang matanda, iniwan silang tatlo na nakalubog sa sarili nilang kahihiyan at kapahamakan. Ang ugong ng pag-alis ng kanyang van ay tuluyang bumasag sa lahat ng kanilang mga pangarap na maging mayaman. Nang makalayo ang sasakyan, bumangon ang matinding galit ni na Ate Susan at Ate Mirna. Binalingan nila si Paulo na nakasalampak pa rin sa sahig, tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Hayop ka, Paulo! Dahil sa kalaswaan mo, nawalan tayo ng mana! Sigaw ni Ate Susan habang pinaghahampas ang kanyang kapatid gamit ang kanyang mamahaling bag. Sana hindi mo na lang pinakasalan ng babaeng iyon. Wala siyang kwenta, hindi marunong magtago ng sikreto ng pamilya. Dagdag ni Ate Mirna na pilit isinisisi sa akin ang kanilang pagkasira. Nagsimulang magkagulo ang magkakapatid sa loob ng madugong kusina. Nagsisigawan, nagsisisihan, bawat isa ay inilalabas ang kanilang tunay na ugali, mga taong walang pakialam kundi ang sarili nilang kapakanan at pera. Habang nagkakagulo sila at pinagsusuntok ni Paulo ang sahig sa matinding desperasyon, biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bulsa. Tumigil siya sa pag-iyak. Kinuha niya ang telepono. Isang pamilyar at nakatatakot na numero ang naka-flash sa screen. Ang numero ng isa sa mga kilalang nagpapautang na malaki sa sabungan, isang taong may koneksyon sa mga sindikato at kilalang walang sinasanto kapag hindi nakakabayad sa oras. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Paulo ang tawag, inilapit ang telepono sa kanyang tainga habang ang kanyang mga kapatid ay nakatingin sa kanya. Paolo? Narinig niya ang isang magaspang at malamig na boses mula sa kabilang linya. Balita ko, sira na ang mga credit cards ng asawa mo. Balita ko rin, wala ka nang mamanahin. Paano mo babayaran ang 3 milyong pisong utang mo sa akin ngayon? May 1 oras ka para maghanap ng pera. Dahil kung hindi, baka hindi lamang pintuan mo ang basagin ko mamaya. Ibinaba ang tawag. Nanigas si Paulo, ang kulay ng kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang isang mabigat at nakakikilabot na katotohanan ang dahan-dahang pumasok sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya sa loob ng 1 oras upang isalba ang sarili niyang buhay? Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Paulo. Lumikha ito ng isang mahinang kalabog nang tumama sa sahig na nababaha pa rin ng madugong tubig mula sa natunaw na refrigerator. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya. 3 milyong piso, 1 oras, sindikato. Ang mga salitang ito ay naguunahan sa loob ng kanyang utak, dumudurog sa natitirang katinuan na meron siya. Sino yun, Paulo? Bakit ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ka ng multo.
Matinis na tanong ni Ate Susan. Ang kanyang mukha ay salubong na salubong, halatang naiinis pa rin sa pag-alis ni Lola Donya at sa naglahong mana na inaasahan niya. Lumingon si Paulo sa kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng matinding panginginig at matinding takot na ngayon lamang nakita ng kanyang mga kapatid. Mga ate, kailangan ko ng pera. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Tulungan niyo akong makabuo ng 3 milyon. 3 milyon? Halos lumabas ang mga mata ni Ate Mirna sa gulat. Lumayo siya ng isang hakbang, tila nandidiri sa narinig. Nababaliw ka na ba? Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? At para saan? Sa sabong. Nakautang ako kay Don Rico. Alam niyo naman kung gaano kadelikado ang taong yun, di ba? Papatayin nila ako kapag hindi ako nakapagbayad sa loob ng 1 oras. Nakikiusap ako. Isanla niyo muna ang mga bahay niyo, ang mga alahas niyo. Gumapang si Paulo palapit sa kanila. Pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling bestida ni Ate Susan. Ngunit imbes na maawa, isang malakas na tadyak ang ibinigay ni Ate Susan sa balikat ni Paulo, dahilan upang mapahiga ito pabalik sa malansang tubig. Huwag mo akong hahawakan, nababaliw ka na talaga, ipapahamak mo pa kami sa mga sindikatong iyan. Nanginginig sa galit at takot na sigaw ni Ate Susan. Dali-dali nitong inayos ang kanyang bag at sinuri kung may nakuha bang dumi ang kanyang damit mula sa madugong kamay ni Paulo. Wala kaming kinalaman sa mga utang mo, Paulo. Matanda ka na, ginusto mo yan, panagutan mo. Bakit ko isasanla ang bahay ko para sa katangahan mo? Ate, parang awa niyo na, kapatid niyo ako. Umiiyak na pagmamakaawa ni Paulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at maruming tubig, lumuluhod at pinagsusuntok ang sariling hita sa matinding desperasyon. Kapatid ka namin noong akala namin may mamanahin ka kay Lola Donya. Pero ngayon, isa ka na lang malaking pabigat at perwisyo. Halika na, Myrna, baka madamay pa tayo kapag dumating ang mga tauhan ng Don Rico na yan dito. Baka tayo pang pagbuntunan ng galit. Mabilis na tumalikod si Ate Susan, hindi na lumingon pa pabalik. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay mabilis na tumunog papalayo. Sumunod si Ate Mirna, patakbong tinawid ang sala palabas ng bahay. Halos madapa sa kanyang pagmamadali. Bahala ka sa buhay mo, Paulo! Huwag na huwag kang pupunta sa bahay ko, ipapapulis kita! Naiwan si Paulo, mag-isa. Sa gitna ng umaalingasaw na kusina, nakikinig sa unti-unting pagkawala ng tunog ng mga yabag ng kanyang mga kapatid at sa pag-arangkada ng kanilang sasakyan. Ang pamilyang ipinagtanggol niya, ang pamilyang pinili niya kaysa sa asawang nagpakababa para sa kanya, ay tinalikuran siya sa oras na buhay na niya ang nakataya. Wala siyang kakampi, wala siyang pera, wala siyang asawa. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang tumakas. Tiningnan niya ang pintuang sinira niya kanina gamit ang martilyo. Nakabukas ito, ngunit saan siya pupunta? Wala siyang pera kahit pamasahe man lang. Tiningnan niya ang ibabaw ng mesa. Hinahanap ang 500 pisong iniwan ko. Ngunit naalala niya kinuha iyon ni Ate Susan kanina. Nilimas na rin ng kanyang sariling kapatid ang huling sentimong meron sana siya. Isang malakas, mahaba at punong-puno ng pagsisising sigaw ang pinakawalan ni Paulo. Isang sigaw na walang sino mang makakarinig at sasagot kundi ang malamig na hangin. Sa kabilang banda, malayo sa ingay, gulo at baho ng buhay na iniwan ko, nakaupo ako sa isang maliit na balkonahe ng isang inuupahang kwarto. Dito sa isang tahimik na bayan sa probinsya, 3 oras ang layo mula sa Maynila. Hawak ko ang isang mainit na tasa ng kape. Hindi ito ang pinakuloang tubig na may murang kape na madalas kong inumin nang nagmamadali habang nagluluto ng almusal ni Paulo. Ito ay tunay na kapeng barako, mabango, mainit at ninanamnam ko ang bawat higop. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking mga baga ng sariwang hangin na amoy hamog at basang lupa ng probinsya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakatulog ako ng buo, walang paghilik na nakakarindi, walang amoy alak na katabi, walang takot na baka sigawan ako paggising dahil hindi plansado ang damit o walang nakahaing mainit na sabaw. Payapa, napakasarap sa pakiramdam ng maging payapa.
Tiningnan ko ang paligid ng aking maliit na inuupahang kwarto. Simple lamang ito, isang maliit na kama, isang electric fan na maingay ang ikot, at isang munting mesa sa gilid. Ngunit para sa akin, isa itong palasyo. Walang hipag na papasok ng walang pasabi at manlalait sa alikabok sa bintana. Walang asawang hihingi ng pera pambisyo at magsasabing wala akong kwentang asawa dahil hindi ako makapagbigay. Kinuha ko ang maliit na lata mula sa ilalim ng aking kama kung saan nakatago ang aking naipon. Binilang ko ito, sapat na ito para makapagsimula ng isang simpleng buhay. Kahapon, nang dumating ako rito, nakipag-usap na ako sa may-ari ng isang maliit na pwesto malapit sa palengke. Isang lumang karinderya na ipinapaupa sa murang halaga dahil lumuwas na sa Maynila ang dating may-ari. Marunong akong magluto. Iyon ang tanging puhunan na nalinang ko sa loob ng mahabang panahon ng pagiging utusan sa kusina ni Paulo. Ngunit ngayon, ang bawat patak ng pawis ko sa paghihiwa ng sibuyas at paggisa ng bawang ay hindi na mapupunta sa mga taong walang utang na loob para na ito sa sarili ko, para sa aking kinabukasan. Kinuha ko ang kopya ng aking annulment papers mula sa aking bag. Tinitigan ko ang aking pirma sa ibaba ng pahina. Alam kong magiging mahaba ang proseso, alam kong maraming pagdadaanan sa korte, maraming paliwanagan, at baka may mga panahong panghihinaan ako ng loob, ngunit nakahanda ako. Ang pag-alis ko sa bahay na iyon ay ang pinakamalaking tagumpay ko. Ang annulment na ito ay formalidad na lamang para tuluyang putulin ang nakakalasong tanikala na nag-ugnay sa amin ng matagal na panahon. Kinahapunan, naglakad ako patungo sa palengke ng bayan. Namili ako ng mga sangkap, 1 kilong baboy, sariwang gulay, at ilang pirasong bawang at sibuyas. Hindi ko kailangang isipin kung magagalit ba si Ate Myrna dahil walang mamahaling hipon o kung magrereklamo ba si Paulo dahil hindi masarap ang timpla ng sabaw. Bumili rin ako ng 1 piraso ng piniritong isdang galunggong at 1 balot ng mainit na kanin para sa aking hapunan. 1 pirasong isda na kakainin ko ng buong puso. Walang kaagaw, walang nagmamadali, at walang nakakabinging panlalait habang sumusubo. Pagka-uwi ko sa aking kwarto, inayos ko ang aking mga pinamili sa maliit na lalagyan. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay hindi pala nakakalungkot, kundi nakakagaan ng loob. Nang sumapit ang gabi, pinatay ko ang ilaw at nahiga sa malambot kong kama. Nakangiti akong nakatingin sa kisame, nagpaplano sa mga lulutuin ko bukas para sa aking maliit na karinderya, adobo, baka magluto rin ako ng sinigang na baboy. Simple pero siguradong babalik-balikan ng mga manggagawa sa palengke. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ng antok na yakapin ang aking pagod ngunit masayang katawan, handa nang salubungin ang panibagong umaga ng may pag-asa. Ngunit ang malalim na katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng 3 malalakas at mabibigat na katok mula sa aking pintuan. Tok, tok, tok. Napamulat ako ng mabilis. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib, tila akyatin ito palabas ng aking lalamunan. Wala akong kakilala sa bayang ito. Wala akong pinagsabihan ng eksaktong lokasyon ng aking inuupahang kwarto. Sinigurado kong itinapon ko ang lumang SIM card ko at bumili ng bago-bago ako sumakay ng bus papunta rito. Wala dapat nakakaalam kung nasaan ako. Maria, buksan mo ang pinto. Isang mababa, nanginginig at pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang panig ng manipis na kahoy na pintuan. Nanlamig ang buong katawan ko. Bumangon ang mga balahibo ko sa batok. Parang umatras ang aking kaluluwa sa tindi ng kaba. Paano niya ako natunton? At ano ang dala ng pagdating niya sa aking bagong tahimik na mundo? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang boses na iyon, ang tunong iyon na madalas kong marinig kapag umuuwi siyang lasing at humihingi ng pabor, ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa aking hindi ako makagalaw. Nakatingin lamang ako sa nakasarang pintuan ng aking inuupahang kwarto habang ang aking puso ay kumakabog ng napakalakas na tila ba gusto nitong basagin ang aking tadyang. Paano niya ako natunton? Sa dami ng lugar sa Pilipinas, paano niya nalaman na nandito ako sa isang liblib na bayan sa probinsya na walang kahit anong koneksyon sa amin?
Maria, parang awa mo na, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Nakita ko ang pangalan mo sa logbook ng dispatcher sa terminal ng bus kaninang umaga. Binayaran ko siya para sabihin kung saang bayan ka bumaba. Nagtanong-tanong ako sa palengke. Sinabi nila na may bagong dayo rito na umupa ng karinderiya. Alam kong ikaw iyon. Maria, nagmamakaawa ako. Ang kanyang boses ay basag, nanginginig, at punong-puno ng desperasyon. Walang bakas ng kayabangan na palagi niyang ipinapakita kapag kasama niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit imbes na maawa, isang matinding galit ang muling nag-apoy sa aking dibdib. Kahit hanggang dito ba naman, kahit sa kaisa-isang lugar kung saan nakahanap ako ng kapayapaan, susundan pa rin niya ako para guluhin. Hindi ba sapat na kinuha niya ang 15 taon ng buhay ko? Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Walang anumang ingay na lumabas mula sa aking mga labi. Naglakad ako ng nakatiyad patungo sa maliit na kusina ng kwarto at hinawakan ang hawakan ng bagong biling kutsilyo na gagamitin ko sana bukas sa karinderiya. Mahigpit ko itong hinawakan. Hindi na ako ang dating Maria na laging nakayuko at umiiyak sa isang gilid. Kung susubukan niyang pumasok ng sapilitan, nakahanda akong ipagtanggol ang sarili ko at ang kapayapaang pinaghirapan kong makuha. Lumapit ako sa pintuan. Rinig na rinig ko ang mabigat niyang paghinga mula sa labas, pati na rin ang tunog ng kanyang sapatos na patuloy na nagkikiskis sa sementadong sahig. Ano ang kailangan mo, Paulo? Wala na tayong pag-uusapan. Malamig at matigas kong sagot. Hindi ko binuksan ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa likod nito, hawak ang kutsilyo, handa sa anumang mangyayari. Narinig ko ang kanyang paghagulgol, isang iyak na hindi ko kailanman narinig sa kanya. Maria, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Hinahabol ako ng sindikato, Maria. 3 milyong piso ang utang ko sa sabong. Binigyan lamang nila ako ng 1 oras para magbayad. Kundi papatayin nila ako at itatapon sa ilog. Tinakwil na ako ni na Ate Susan at Ate Mirna. Iniwan na rin ako ni Lola Donya. Wala na akong mamanahin. Wala na akong pamilya. Ikaw na lang ang meron ako, Maria. Ikaw na lang. Napakagat ako sa aking ibabang labi. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Matapos niya akong ituring na basurahan sa harap ng kanyang pamilya, matapos niyang gastusin ang 50,000 piso sa mga babae sa KTV gamit ang pangalan ko, ngayon ay sasabihin niyang ako na lang ang meron siya? Kailan pa, Paulo? Kailan pa ako naging pamilya sa'yo? Sagot ko. Ang boses ko ay tumaas ng bahagya, dala ng matinding hinanakit na muling sumabog. Noong kailangan niyo ng magiging utusan sa bahay? Noong kailangan mo ng tagalaba? Tagaluto at tagabayad ng mga inutang mo? Nasaan ka kagabi nung umiiyak ako habang tinititigan ng 500 pisong iniwan ng mga magagaling mong kapatid? Nasa KTV ka, nagpapakasarap! Tapos ngayon lalapit ka sa akin para bayaran ko ang 3 milyong pisong utang mo sa sugal? Muling kumalabog ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na pagmamakaawa kundi pinaghalong galit at desperasyon. Maria! Asawa mo pa rin ako! Sa mata ng Diyos at ng batas, mag-asawa tayo! Kung anong meron ka, akin din. Alam kong may tinatago kang pera. Alam kong may naipon ka sa pagtitinda mo noon ng mga kakanin. Ibigay mo sa akin iyon. Parang awa mo na. Ipapangako ko, magbabago na ako. Iiwan ko na ang sabong, iiwan ko na ang mga barkada ko, babalik tayo sa simula. Pipirmahan ko kahit anong gusto mo, susundin ko kahit anong iutos mo, iligtas mo lang ang buhay ko. Nakapikit ako habang pinapakinggan ng mga kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig. Ilang beses ko na bang narinig ang mga pangakong iyan, magbabago na raw siya, hindi na uulit. Ilang beses ko siyang pinatawad. Umasang babalik ang lalaking minahal ko, ngunit lagi lamang nauuwi sa wala. Ang bawat pagpapatawad ko ay naging lisensya niya para lalo akong abusuhin. Wala akong pera, Paulo. At kung meron man, mas pipiliin ko pang sunugin ito kaysa ibigay sa'yo para ipambayad sa mga utang mo sa sugal. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis at ireklamo kita ng trespassing at panggugulo, matatag kong banta. Ang aking kamay na may hawak na kutsilyo ay hindi man lang nanginig. Sigurado na ako sa desisyon ko. Wala na siyang puwang sa buhay ko. Biglang nagbago ang tono niya. Ang pagmamakaawa ay naging matinding puot.
Hayop ka, Maria! Walang utang na loob! Kung hindi dahil sa pamilya ko, nabubulok na ang tatay mo sa ospital! Kami ang nagpakain sa'yo. Kami ang nagbigay sa'yo ng bahay na masisilungan. Binuhay kita! Tapos ngayon nabuhay ko ang nanganganib. Tatalikuran mo ako? Buksan mo tong pinto, putang ina, bubuksan mo to o sisirain ko to. Nagsimula siyang sipain at kalampagin ng malakas ang pinto. Umuga ang manipis na kahoy at nakita ko ang pagluwag ng mga tornilyo ng hamba. Napaatras ako ng ilang hakbang. Hawak ko ang kutsilyo sa dalawang kamay. Ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa doorknob na pilit niyang pinipihit at sinisira mula sa labas. Paulo! Huminto ka! Tatawag ako ng pulis! Sigaw ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Hindi niya ako pinakinggan. Mas lumakas ang pagkalampag, mas naging marahas ang kanyang mga sipa. Ramdam ko ang kanyang matinding galit at pagkabaliw. Wala na siyang katinuan. Gagawin niya ang lahat makuha lamang ang perang inaakala niyang itinatago ko. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagwawala, biglang nahinto ang lahat. Tumigil ang pagkalampag sa pinto. Tumigil ang kanyang pagsigaw. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa labas ng aking kwarto. Wala akong narinig kundi ang malakas na tibok ng aking sariling puso at ang mabigat kong paghinga. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa pinto, idinikit ang aking tainga sa kahoy upang makinig. Walang yabag na umaalis, walang tunog. Tila ba biglang naglaho si Paulo na parang bula. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang isang mahinang kaluskos, kasunod ng isang malakas na pag-ungol ng sakit mula kay Paulo. Isang ungol na tila sinikmuraan siya ng napakalakas na nawalan siya ng hininga. Pagkatapos, isang panibagong boses ang nagsalita mula sa labas. Isang boses na napakababa, kalmado, ngunit nagdadala ng labis na kilabot na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Akala mo ba matatakasan mo kami, Paulo? Akala mo ba hindi namin malalaman kung saan ka nagtatago? Ang liit lang ng Pilipinas para sa 3 milyong piso. Narinig ko ang pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa semento ang katawan ni Paulo. May mga yabag ng maraming matitikas na sapatos sa labas ng pinto ko. Hindi siya nag-iisa. Dumating ang mga tauhan ng sindikato na pinagkakautangan niya. Natunto nila siya dito, sa mismong pintuan ng aking bagong buhay. At habang nakatayo ako roon, hawak ang kutsilyo at nanginginig sa matinding takot, narinig ko ang sunod na sinabi ng boses na iyon, isang pangungusap na nagpabagsak sa lahat ng pag-asa kong makatakas sa araw na ito. Aba, narinig ko ang sigawan nyo kanina. Nandyan pala sa loob ang asawa mo. Maganda yan. Kung wala kang maibabayad na cash, baka naman pwedeng ang asawa mo na lang ang sumagot ng utang mo. Buksan nyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Ang utos na iyon mula sa lalaking may malamig at magaspang na boses ay tila hudyat ng katapusan ng mundo ko. Kasunod nito ay ang sunod-sunod at napakalakas na sipa sa aking pintuan. Umuga ang buong kwarto. Rinig na rinig ko ang pagbiyak ng kahoy sa bawat paghampas ng kanilang mabibigat na sapatos. Nanlaki ang aking mga mata, ang aking paghinga ay naging mababaw at mabilis. Hawak ko pa rin ang kutsilyo. Nanginginig ang buong braso ko hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Ngunit sa isang iglap, namayani ang katinuan sa gitna ng aking matinding takot. Kung mananatili ako rito at lalaban, wala akong kalaban-laban sa mga armadong tauhan ng sindikato. Hindi ko isusuko ang buhay ko at ang bagong kalayaang natikman ko para lamang maging bayad sa utang ng isang lalaking sumira sa pagkatao ko. Lumingalinga ako sa loob ng maliit at madilim na kwarto. Ang aking paningin ay dumapo sa maliit na bintanang jalousie sa itaas ng lababo sa kusina. Ito ang kaisa-isang lagusan palabas patungo sa likurang eskinita ng inuupahan kong apartment. Walang pag-aalinlangan, binitawan ko ang kutsilyo sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ang aking bag kung saan naroon ang maliit na lata ng aking ipon at ang mga papeles ng aking annulment. Isinukbit ko ito ng mahigpit sa aking balikat. Tumuntong ako sa gilid ng lababo. Narinig ko ang tuluyang pagbigay ng isa sa mga bisagra ng pinto. Kaunting sipa na lamang at mabubuksan na nila ito. Dali-dali kong tinanggal ang 3 piraso ng salamin mula sa bintana. Masikip, napakasikip ng puwang, ngunit pinilit kong isiksik ang aking ulo at balikat.
Naramdaman ko ang matalas na gilid ng natitirang salamin na bumaon ng bahagya sa aking braso, gumuhit ang hapdi at naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na dugo ngunit hindi ko ito ininda. Ang tanging nasa isip ko ay ang mabuhay. Tuluyan akong nakalusot at bumagsak sa maputik at madilim na eskinita sa likuran. Halos madapa ako sa pagkakabagsak. Ang aking mga tuhod ay humampas sa matigas na semento, ngunit mabilis akong gumapang patungo sa likod ng mga nakasalansang lumang drum ng tubig. Sakto sa aking pagtatago, narinig ko ang isang napakalakas na kalabog. Bumagsak ang pintuan ng aking kwarto. Pumasok sila. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga lalaki sa loob ng aking maliit na espasyo. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking nanginginig at madugong kamay upang pigilan ng kahit anong hikbi na maaaring makatawag ng kanilang pansin. Idinikit ko ang aking likod sa malamig na bakal ng drum, ipinikit ang aking mga mata at tahimik na nagdasal. "Nasaan ang asawa mo?" Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Kasunod nito ay ang tunog ng mga nababasag na pinggan at pagtumba ng mga upuan. Hinahalughog nila ang buong kwarto. "Hindi ko po alam, nandyan lang siya kanina. Narinig ko po siyang nagsalita." Ang boses ni Paulo ay punong-puno ng takot at sakit. Umiiyak siya na parang isang bata, nagmamakaawa. Narinig ko ang isang malakas na tunog ng sampal kasunod ng pagbagsak ni Paulo sa sahig. "Tumakas? Gago ka, pinagloloko mo ba kami? Gusto mo bang ipambayad ng asawa mo tapos papatakasin mo rin?" Sigaw ng isa sa mga tauhan. "Boss, nakabukas ang bintana sa likod ng lababo, dito dumaan boses ng isa pang lalaki." Hinawakan ko ang aking hininga. Naramdaman ko ang paglapit ng mga hakbang sa bintana. Kung sisilip sila at bubuksan ang kanilang mga flashlight, siguradong makikita nila akong nakakubli sa likod ng mga drum. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. "Hayaan niyo na ang babaeng iyan. Wala tayong mapapaladi dyan. Ito ang may utang sa atin." Kalmado ngunit puno ng banta ang boses ng pinuno nila. "Kunin niyo na iyan. Kung hindi siya makakabayad ng 3 milyon sa cash, babayaran niya ito sa dugo. Dalhin niyo iyan sa bodega. Unti-unti natin kakatayin ang mga daliri nito hanggang sa maubos." "Wag! Parang awa nyo na wag! Boss, maawa po kayo! Gagawin ko ang lahat! Magiging alipin nyo ko! Wag nyo lang akong patayin!" Ang nakakikilabot na tili ni Paulo ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Narinig ko ang pagkaladkad ng mabigat niyang katawan papalabas ng kwarto. Ang kanyang mga kuko ay tila kumakalmot sa sahig. Pilit na lumalaban, ngunit wala siyang magawa laban sa lakas ng mga taong dumakip sa kanya. "Maria! Tulungan mo ako, Maria! Nasaan ka? Huwag mo akong iwan dito, Maria." Ang kanyang boses ay unti-unting lumayo. Bawat sigaw niya ng aking pangalan ay nagdadala ng pamilyar na kirot sa aking dibdib, ngunit hindi sapat upang palabasin ako sa aking pinagtataguan. Habang naglalaho ang kanyang mga sigaw sa dilim, bumalik sa aking alaala ang 15 taon ng aking buhay. Ang mga gabing hinihintay ko siyang umuwi habang siya ay nagpapakasarap sa ibang babae. Ang mga alipustang tinanggap ko mula sa kanyang pamilya habang siya ay nakayuko at walang ginagawa. Ang 500 pisong inihagi sa akin na parang ako ay isang asong ulol. Wala akong utang na loob sa kanya. Siya ang gumawa ng sarili niyang hukay at ngayon siya ang mahuhulog dito. Narinig ko ang pag-arangkada ng isang malaking sasakyan sa kalsada hanggang sa tuluyan itong mawala sa pandinig. Tahimik na muli ang paligid. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking pinagtataguan. Nanginginig pa rin ang aking mga tuhod nang pumasok ako muli sa aking kwarto sa pamamagitan ng pintuang sira-sira na. Pagpasok ko, nakita ko ang kalat, basag na mga plato, wasak na mesa, at magulong higaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Isang malaking tinik ang tuluyang nabunot mula sa aking puso. Wala na si Paulo. Ang multo ng aking nakaraan na pilit akong hinahabol ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng sarili niyang mga kasalanan. Wala nang babalik upang manumbat. Wala nang sisingil sa akin ng pagmamahal na matagal nang namatay. Sa gabing iyon, sa gitna ng wasak na kwarto, napangiti ako habang lumuluha.
Malaya na ako. Malaya na talaga ako. 1 taon at kalahati ang lumipas. Ang amoy ng ginigisang bawang, sibuyas at sariwang kamatis ay pumuno sa mainit at masiglang hangin ng palengke. Nakatayo ako sa harap ng 3 malalaking kaldero, hawak ang isang malaking sandok na kahoy. Hinahalo ko ang sikat kong kalderetang baka na pinagkakaguluhan ng mga mamimili tuwing tanghalian. Pawisan ang aking noo, ngunit ang aking mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Nakasuot ako ng isang malinis at puting apron. Ang aking buhok na dati ay laging nakatali at walang ayos ay ngayon ay nakasuklay ng maayos at may bahagyang kulay. Ang balat kong dati ay tuyot at maputla ay ngayon ay may malusog na kulay, sumasalamin sa kapayapaan ng aking isipan. Salamat po, Aling Maria! Ang sarap talaga ng luto nyo, babalik po kami bukas. Nakangiting paalam ng isang grupo ng mga guro na madalas kumain sa aking pwesto. Salamat din po, mag-ingat kayo, masigla kong sagot habang inaabot ang sukli. Wala na ako sa lumang bayan kung saan ako unang nagtago. Lumipat ako sa isang mas maunlad na probinsya sa norte matapos ang gabing iyon. Ginamit ko ang natitira kong pera upang magsimula muli. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Maraming beses na umiyak ako dahil sa pagod at pangungulila sa isang maayos na pamilya na kailanman ay hindi ko naranasan. Ngunit bawat patak ng pawis at luha ay ginawa kong puhunan. Itinayo ko ang kusina ni Maria, isang karinderya na hindi nagtagal ay nakilala sa buong bayan dahil sa masarap at malinis kong mga lutuin. Hindi na ako isang hamak na utusan, ako ngayon ay isang negosyante. Isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Naaprubahan na rin ang aking annulment, 6 na buwan na ang nakararaan. Nang hawakan ko ang papel na nagpapatunay na wala na akong anumang koneksyon kay Paulo sa mata ng batas, pumunta ako sa tabing dagat at umiyak ng napakalakas. Iyak ng pasasalamat, iyak ng paglaya. Papalubog na ang araw. Nagsimula na akong magligpit ng aking mga kaldero at upuan. Ang palengke ay unti-unti nang humuhupa mula sa ingay at gulo ng maghapon. Inipon ko ang mga natirang ulam at kanin sa maliliit na lalagyan ng plastik. Nakagawian ko na ang mamigay ng sobrang pagkain sa mga palaboy at namamalimos sa labas ng palengke. Alam ko ang pakiramdam ng magutom at walang matakbuhan, kaya ito ang munti kong paraan ng pagbabalik ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap ko. Bitbit ang isang supot na may 4 na balot ng pagkain, lumabas ako sa eskinita ng palengke kung saan madalas tumambay ang mga pulubi. Medyo madilim na ang paligid, tanglaw lamang ang dilaw na ilaw ng poste sa kanto. Habang nag-aabot ako ng pagkain sa isang matandang babae, napansin ko ang isang anino na nakaupo sa gilid ng basurahan, hindi kalayuan sa akin. Nakayuko siya. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, marumi at tila nangingitim na sa kapal ng alikabok at putik. Nakasukbit sa kanyang balikat ang isang lumang sako na may lamang mga kalakal na bote at plastik. Nakita ko ang isang sirang saklay sa tabi niya. Ang kanyang kanang binti ay nakabenda ng isang maruming tela na may bakas ng natuyong dugo at nana. Nangangamoy siya ng ihi at basurahan. Awa ang unang naramdaman ko. Lumapit ako ng dahan-dahan, kumuha ng isang mainit na balot ng kanin at kaldereta at inabot ito sa kanya. "Kuya, heto po, kumain muna kayo," malambing kong sabi. Nang marinig niya ang boses ko, natigilan siya. Hindi siya agad kumuha. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha mula sa pagkakayuko. Ang kanyang buhok ay mahaba, gulo-gulo at puno ng dumi. May malaking peklat na tumatawid mula sa kanyang noo pababa, sa kanyang kaliwang mata na tila nabulag na. Payat siya, halos buto at balat na lamang. Ngunit nang dumapo ang kaisa-isa niyang maayos na mata sa aking mukha, pareho kaming nanigas sa aming kinatatayuan. Ang lalaking namamalimos sa harapan ko, ang taong amoy basurahan at nabubuhay sa tirang pagkain ng iba, ay walang iba kundi ang lalaking nanumpa sa harap ng altar na mamahalin ako at ang lalaking nagtapon ng buhay ko sa impyerno, Paulo. Nabitawan niya ang saklay na hawak niya. Ang kanyang matang dilat na dilat ay napuno ng luha. Tinitigan niya ako mula sa maayos kong damit, sa malusog kong pangangatawan at sa ngiting kanina pa nakapaskil sa aking mga labi.
Nakita niya ang babaeng sinira niya na ngayon ay buong buo at nagniningning habang siya ay gumagapang sa putik ng sarili niyang kabiguan. Nanginginig ang kanyang marumi at nangangaligkig na kamay nang pilit niya itong iangat patungo sa akin. Ang kanyang labi ay nanginig ng ilang beses bago niya tuluyang nabigkas ang isang salita na nagdala ng matinding katahimikan sa pagitan naming dalawa. Maria, ano ang gagawin ko sa pagkakataong ito? Lalo pat nasa harapan ko ngayon ang lalaking minsan kong ninais na mamatay. Tinitigan ko ang lalaking nakalugmok sa malamig at maruming semento ng madilim na eskinita. Ang dating Paolo, na palaging nakasuot ng plansadong polo, na palaging may matapang at mamahaling pabango, na palaging nakataas ang noo at puno ng kayabangan, ay tuluyan ng naglaho. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang anino, isang kalansay na binalot ng maruming balat at pinilasan ng lahat ng dignidad na minsan niyang ipinagmalaki. Ang kanyang kaliwang mata ay natatakpan ng isang pangit at malalim na peklat na tila tinabas ng isang mapurol na patalim hanggang sa mabulag ito. Marahil, iyon ang ibinayad niya sa sindikato nang hindi siya makabuo ng 3 milyong piso sa loob ng isang oras na pinalugit sa kanya. Ang kanyang kanang binti na may balot na madugong basahan at umaalingasaw na nana ay patunay ng walang awang kalupitang dinanas niya sa kamay ng mga inutangan niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingala sa akin. Ang kaisa-isa niyang natitirang mata ay dilat na dilat punong-puno ng matinding pighati, takot, sakit at isang kaawa-awang pagmamakaawa. Maria! Muli niyang sambit, ang kanyang boses ay tila kinakapos ng hininga, may kasamang tunog ng plema sa lalamunan. Ikaw nga, Maria, asawa ko! Gusto kong matawa, ngunit walang kahit anong tunog na lumabas sa aking mga labi. Asawa, matapos ang lahat ng pang-aalipin na ginawa nila sa akin? Matapos niyang waldasin ang 50,000 piso sa mga babae sa KTV, habang binibigyan ako ng 500 piso para sa piyesta? Matapos niya akong subukang ipagpalit sa sindikato para lamang iligtas ang sarili niya? May lakas pa rin siya ng loob na tawagin akong asawa sa pagkakataong ito? Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig at malalim na kapayapaan ang bumalot sa aking dibdib. Inasahan ko na baka kapag nagkita kami muli, isusumbat ko sa kanya ang lahat ng 15 taon ng pagdurusa ko. Inasahan ko na baka tawanan ko siya at pandirihan. Ngunit wala. Wala na akong nararamdamang puot. Wala na ang nakakapasong sakit na matagal kong inalagaan at pinag-apoy sa aking puso. Ang tanging naramdaman ko habang nakatingin sa kanya ay isang malalim at wagas na awa. Awa hindi para sa isang minamahal na nagbalik, kundi awa para sa isang estrangherong tuluyang sumira sa sarili niyang buhay dahil sa sarili niyang kasakiman. Hindi na tayo mag-asawa, Paulo. Mahinahon at formal kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Walang galit, walang bakas ng sumbat. Matagal nang naaprubahan ng annulment natin. Wala na kung anumang kaugnayan sa iyo sa mata ng tao at sa mata ng batas. Nagsimulang humagulgol si Paulo. Ibinagsak niya ang kanyang maruming mukha sa kanyang mga nanginginig na palad. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang asong nasagasaan sa gitna ng daan. Patawarin mo ko. Maria, parang awa mo na. Patawarin mo ko. Nagsisisi ako. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisihan ko ang ginawa ko sa iyo. Kinatay nila ako, Maria. Tinapon nila ako sa kalsada na parang basurahan. Tinakwil ako ni na Ate Susan at Ate Myrna. Wala na akong pupuntahan. Nagugutom ako. Maria, nagugutom ako. Dahan-dahan kong inabot sa kanya ang mainit na balot ng kanin at kaldereta. Kunin mo ito. Kumain ka habang mainit pa. Tiningnan niya ang pagkain, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kanyang natitirang mata ay puno ng pag-asa. Tila umaasa siyang aabutin ko ang kanyang kamay na itatayo ko siya mula sa putikan at dadalhin sa aking mainit na tahanan. Umaasa siyang bubuksan ko muli ang pinto ng aking buhay at aalagaan ko siya tulad ng isang martir na ginagawa ko noong kami ay nagsasama pa. Ngunit tahimik akong humakbang paatras. Nilayo ko ang aking sarili sa kanya. Pinapatawad na kita, Paulo, malumanay kong sabi. At sa pagkakataong iyon, alam kong totoo ang bawat salitang lumabas sa aking bibig.
Pinapatawad ko siya hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng isip. Pinapatawad ko siya para mapalaya ko ng tuluyan ang aking sarili. Pero hanggang dito na lamang ang maitutulong ko sa iyo. Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataong mabuhay kahit na sinira mo ang buhay ng iba. Gamitin mo iyan para magbago. Wala na akong puwang para sa iyo sa mundo ko ngayon. Maria, huwag mo kong iwan! Hindi ko kaya ng mag-isa! Humihikbing sigaw niya, sinusubukang gumapang palapit sa akin gamit ang kanyang sirang binti, ngunit nanatili akong nakatayo sa malayo. Hindi ko hinayaang madikitan niya kahit ang dulo ng aking damit. Kinaya ko, Paulo, malamig kong tugon. Kinaya kong mag-isa noong mga panahong tinatrato ninyo akong parang hayop sa sarili kong bahay. Makakaya mo rin iyan ngayon. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako palayo sa madilim na eskinita, patuloy kong narinig ang kanyang malakas na pag-iyak, ang kanyang pagtawag sa aking pangalan, at ang paghingi niya ng saklolo. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Ni isang beses, ang bawat hakbang ko pabalik sa maliwanag kong karinderya ay naging napakagaan, tila ba tuluyan nang nahulog sa semento ang huling tanikala na nakapulupot sa aking mga paa. Sinalubong ako ng mainit ng ngiti ng aking mga empleyado na nagpupunas ng mga mesa at nagwawalis ng sahig. Sinalubong ako ng amoy ng malinis na kusina at ng tagumpay na pinaghirapan ko ng aking sariling mga kamay at pawis. Wala nang sino man ang makakakuha nito sa akin. Wala nang sino man ang makakapagpababa ng aking pagkatao at magsasabing wala akong silbi. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking malambot at mabangong kama, pinagmasdan ko ang liwanag ng buwan na tumatago sa aking bintana. Naisip ko ang lahat ng mga babaeng nasa parehong sitwasyon, ang mga asawang patuloy na nagtitiis sa pang-aabuso ng kanilang asawa at ng mga biyenan dahil sa takot na mahusgahan ng lipunan at ng mga kamag-anak. Sana, balang araw, matagpuan din nila ang tapang na putulin ng kanilang mga tanikala. Sana malaman nila na hindi masamang piliin ang sarili. Ang pag-alis sa isang mapang-abusong tahanan ay hindi pagiging duwag. Ito ay ang pinakamatapang na hakbang patungo sa pagbawi ng nawasak na buhay at dignidad. Isinara ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang mainit na yakap ng kalayaan at kapayapaan na tuluyang magpatulog sa akin, malayo sa anumang hinanakit ng nakaraan. Ngunit habang unti-unti akong nahuhulog sa mahimbing na panaginip, isang malalim na katanungan ang naiwan sa aking isipan para sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, pagkatapos mong maranasan ang 15 taon ng panlalait at sakit, at makita mong gumagapang sa putik ang taong sumira sa kabataan mo, bukal din ba sa iyong puso ang magpatawad at umalis ng walang galit? O mananatili ka ba upang panoorin siyang magdusa hanggang sa kanyang huling hininga?